Now po, we are now moving to our next topic. Allow me again to introduce our resource speaker. Our next resource person is a professional agriculture and biosystems engineer. Nakapagtapos po siya ng Bachelor of Science in Agricultural Engineer and Master of Science in Agricultural Engineering, major in crop processing and minor in food science, both in the University of the Philippines, Los Baños. He finished his doctorate degree in agricultural science in the Iwate University in Japan. Career-wise, we can say that he rose from the ranks, starting as a student assistant and research assistant in UPLB to becoming as the Deputy Executive Director for Research of the Philippine Rice Research Institute or PhilRice, and now as a DOST CSC conferred Scientist 2 working in the Rice Engineering and Mechanization Division of PhilRice. He implemented numerous R&D projects focusing on rice funded by various funding agencies such as the ABAR and the OST PCARD. He's also a recipient of several awards. Some of these include the prestigious Presidential Lingkod Bayan Award, NCR Regional winner given to him in 2020. The 2019 dangal ng PhilRice Award for Outstanding Senior Researcher and Felix D. Baramba Award as 2015 Most Outstanding Agricultural Engineer among others. Mahaba po ang list ng awards. He was also awarded the patent for his inventions such as buoyant ride-on tiller, farm-level hydrous bioethanol distiller with rice husk quasi-gasifier as heat source, and utility model for appropriate rice-based biomass gasifier system as a source of power for agricultural machineries, multi-crop reduced till planter, and many others. Mahaba din po ang listahan. He authored several publications such as peer-reviewed scientific technical journals, book chapters, non-refereed journals, manuals, handbooks, and many others pa din po. So today, to talk about water rice in action, let us give a hand to Dr. Manuel Jose C. Regalado from PhilRice. Good morning po sa ating lahat. Maayong buntag sa mga Bisaya at naimbag na bigatyo sa mga Ilocano. And para sa mga iba pa, good morning. Kahapon po, pinag-usapan ay tungkol sa kambing. Tapos may meron pang related sa masarap na panghimagas, mangga. Tapos may sawsawang pang onion or sibuyas. Ngayon, appetizer na, pulutan pa. Tsaka ulam na rin yung talaba. Pero lahat ng ito ay parang hindi ka gaganahan kumain kung walang kanin, di ba? Kailangan pa rin natin ng kanin. So, ang ating ibabahagi rito ay related sa rice kasi hindi ako po ay taga PhilRice at isang bagay na napakahalaga. Kung wala yung bagay na yun, hindi ka rin makapagtanim ng palay, di ba? Kaya makita niyo, mapansin niyo, water rice. Yun yung short sa aming project na water rice. Pwede bang i-flash na yung slides? Next. Ito pong water rice. Next, ay the ABAR funded project din. It is a short for water efficient and risk mitigation technologies, production technologies to improve or to enhance rice production in irrigated and rain-fed rice environments. Bukod sa funding from BAR, na involved din dito ang IRI, International Rice Research Institute, ang
Bureau of Soils and Water Management, ang National Irrigation Administration, tsaka yung DA National Rice Program. So ito po yung water rice project we implemented is from actually 2017 na po hanggang end of 2022 last year. Next. So nabanggit ko mahalaga yung tubig kasi hindi ka pwedeng magtanim ng palay kung walang tubig. Kaya hindi lang naman sa pagtatanim ng palay, maraming nangangailangan sa water like yung mga industries, even municipalities or cities para sa domestic. And ang ating ecosystem kailangan ng tubig. And of course, agriculture. Kahit na yung lecture kanina ni Dr. Rayos, kailangan kahit na medyo maalat yung tubig na kailangan pa rin ng water para makaproduce ng oyster. So 70% sabi ng aming source na ginagamit globally for agriculture, 70% ng fresh water. Pero sa Philippines, ay umabot pa nga ito ng 73%. Lahat ng at sa rice production throughout the world, next slide, makikita natin kung gaano karami. Yung gano, 800, may imagine nyo ba yung 880 cubic kilometers? Kung gaano karaming tubig yun. Sino bang mathematician dito na isang cubic kilometer, ilang liters? Kanina nag-calculate ako, sabi 1 trillion liters. 1 trillion liters. Pag dinivide mo ng 200, isang drum. Kanina pinag-uusapan din yung drum. 200 liters yung laman nun. Lalabas ay 5 billion na drums. Yung ginagamit ng rice para sa rice production sa entire world. Kaya lang, ang mahirap ay marami ding nasasayang katulad ng papakita natin sa next slide, please. Yung perception na from 4,000 to 5,000 liters ang ginagamit ng rice para sa makaproduce ng 1 kilogram ng palay or paddy. Subalit, actually, hindi yun yung actual na ginagamit ng rice plant. Yung 4,000 to 5,000, yun yung ginagamit ng farmers natin para makapag-produce ng 1 kilo ng palay throughout the growing period ng isang season. Pero actually, 1/3 lang nung amount na ito. Ang mga something like 1,500 liters ng palay yung ginagamit para sa makaproduce ng 1 kilogram. Yun yung parang consumptive use or yung sa transpiration. So maraming natatapon. Of course, 1/3 para sa mismong plant. Then another 1/3 for say yung land preparation. Then yung 1/3 pupunta na sa seepage, sa mga kung anong pang losses, runoff. So maraming sayang. Napakahalaga ng tubig, di ba? Ewan ko kung makarelate kayo na kung alin pa yung mahalaga o yung mahal, ay siya pang sinasayang na.
Parang may mga ganong napapanood ako na eto ang sinayang mo. Parang pero dito, pakita natin kung ano yung mahalaga para sa mga next. So, ang layunin ng project din ay i-improve yung water productivity. Ang ibig sabihin nito, simpleng equation lang, yung water productivity ay yung yield mo, yung inani mo, divide mo ng total na water na ginamit. So, yan. Grain yield divided by water input. Of course, we can improve productivity ng grain ng palay, yung ani, through using mga makabagong pamamaraan like yung sa nutrient management, maraming ibibigay na recommendations. Paggamit mo ng yung tinatawag nating palay check, mapapataas natin yung ani. May dito sa Muñoz, sa Nueva Ecija, ay maraming mga farmers natin na mahuhusay. Nakaka-produce ng 10 tons per hectare at yung iba mas mahigit pa. Subalit yung input naman ang kailangan nating pababain para tumaas yung water productivity. Yung input especially ng water. Katulad kanina, 4,000 to 5,000 liters per kilogram. Pero kailangan nating mapababa yun. So, may mga pamamaraan katulad ng i-schedule natin yung pag-deliver or pagpapatubig natin using matagal ng panahong technique ito, tinatawag na alternate wetting and drying. Next one. Yan, yung alternate wetting and drying, sa ibang literature, sinasabi ito na controlled irrigation. Ang alternate wetting and drying technique ay isang pamamaraan or isang technique kung saan ini-schedule natin yung pagpapatubig sa time na kung makita natin sa next slide, yung water level, may sinusukat tayo dyan. Kung umabot lang sa 15 centimeters below the ground, yung water level, then saka ka magpapatubig. And that will take about from 0 or depende sa type ng soil, from 0 to 14 days or 15 days. Then, so, simple lang yung paggamit ng pag-check ng water level. You just use a tube, parang tinatawag na observation well. It's made of a PVC tube, mga 1 ruler or 12 inches, 30 centimeters ang haba. Then may mga perforations tayo. Then ibabaon sa paddy field. Then titingnan ng farmer kung umabot na doon sa dulo, 10 to 15 centimeters deep na yung water level, that's the time na pwede siya mag-irrigate. So, ano bang advantages ng nitong alternate wetting and drying? Next slide. Before the advantages, yung pamamaraan para sa safe, may tinatawag kasing safe AWD. For the first pagkatanim, halimbawa, after you plant, then from 0 to 10 days, you maintain
a certain water level sa paddy field, mga from 2 centimeter to 5 centimeters of water in the paddy field. Then after that, you gradually remove the water, then drain. Then when the water level reaches the 15 centimeter, 10 to 15 centimeter depth, then you irrigate again. So may intermittent irrigation or tinatawag na controlled irrigation para ma-accomplish yung alternate wetting and drying. Gagawin yun throughout the growing period. Then, of course, pagdating sa yung flowering stage hanggang sa grain filling period, kailangan mag-maintain ka ng tubig. Then after that, pag na-fill na yung grains, magpapahinog ka na lang. Gradually din, papa-drain mo na yung field hanggang sa makapag-ani ka na. Next, please. So what do we get from implementing yung alternate wetting and drying? You save from 30 to 50% ng irrigation water while maintaining the rice yields. Kaya nga kanina sa title ng presentation ko na less water, same yield, tipid, di ba? So sabi there was once a study conducted by my former colleague sa PhilRice from CLSU water expert, si Engineer Evangeline Sibayan, na tungkol sa AWD, it can, with NIA, na nakita nila ito, 1 cubic meter of water. 1 million cubic meter of water can irrigate 60 to 68 hectares of rice fields. When the farmers practice AWD, if they don't, then that 1 million cubic meters of water can only irrigate 50 hectares. So malaking halos ilang percent yun na nabawas yung 60 sa 50, di ba, mga 20%. So it can also, ito mahalaga sa mga magsasaka actually, yung lalong-lalo na yung mga rice fields nila ay nandoon sa tail end or yung sa downstream portion ng irrigation canal. Katulad namin sa PhilRice, huli kaming dinadat na ng tubig dyan. Nasa downstream kami or tail end. Pag nag-practice ng AWD, yung mga farmers na nasa upstream, yung malapit sa mismong source ng water irrigation canal, at saka yung midstream, mapapadali yung pagdating sa downstream by at least, sinabi dito, 10 days. Experience yan din sa study ni na Engineer Sibayan tungkol sa AWD. Mahalaga ito kasi ang pinopromote sa PhilRice din, tsaka ng DA, ay yung synchronous planting sa isang malawak na area para maiwasan yung pest pressure. Kasi pag huli ka at nakaani na yung iba, ikaw na pupuntahan ng mga peste, mga daga, di ba? At saka pag huli ka, mas malamang ikaw yung mapipeste. Naranasan ko na mismo ito kasi nag-try din ako maging rice farmer, magsaka. Yung area namin ay nasa tail end din. Kaya I have to contend with palagi mga peste like brown plant hopper, tsaka yung stem borer.
usually na-experience yan ng mga farmers na nahuhuli ang pagtanim. So, kaya mahalaga rin na matutuhan ang mga farmers, especially doon sa nasa upstream, yung na wag naman nilang yung pigilan yung tubig na parang sa kanila na lang ipupondo. Sana mag-practice sila nitong technique na ito para makarating ng on time din sa mga nasa downstream na paddies. So bukod dito, nabanggit ko si Engineer Sibayan, meron siya ngayong project. Actually, it's being implemented by Ostrom, a company or corporation based in Canada na pina-implement ngayon dito to promote AWD. Kasi yung AWD is a means to reduce yung greenhouse gas emissions from our rice fields. Isa sa mga culprits, masakit mangkwan, yung agriculture. Hindi lamang yung mga bakang nagre-regurgitate. Di ba? Pag nag-regurgitate ang baka, di ba, methane. Pati rice fields ay meron ding ini-emit na mga methane, which is several times more potent than carbon dioxide. At palagi natin sinasabi yung climate change na mga adversities. Pero isa sa cause din ay agriculture. But if we implement or practice widespread AWD, we can help mitigate yung greenhouse gas emissions. Sabi ni Engineer Sibayan, sa dry season, we can reduce actually 5 tons of carbon dioxide equivalent dry season. Sa wet season naman, 9.5 tons ng carbon dioxide equivalent. And on top of this, bukod sa ma-reduce yung methane, pwede ring actually magkaroon ng carbon trading dito for the benefit of the farmers na pag may na-implement yung AWD na document ito katulad ng ginagawa ng project ng Ostrom. Ini-implement na po ito dito sa Nueva Ecija in collaboration with NIA sa isang, I think, division level. Magkakaroon ng pricing para doon sa na-mitigate, which is sa ngayon po ay about $3 per metric ton yung carbon dioxide equivalent. So meron din palang kakaroon ng benefit sa mga farmers later on. Next. Ang maganda nga yung nabanggit ko, yung technology. Subalit, kahit na may mga pinalabas na admin order, memorandum circular, admin order from DA, at memorandum circular from NIA to implement AWD sa lahat ng mga irrigation systems. Pero sad fact na less than about 20% or less. Yung iba doon sa 20% na yun ay hindi talaga yung purposive na application ng AWD, kundi nang pipilitan din lang kasi walang patubig doon sa kanilang kanal. And paano makarating itong technology to yung mga farmers, tsaka yung irrigation managers, tsaka yung policy? There must be something missing and
with this, we thought of, we conceptualize the use of ICT. Next, please. Na para doon sa, halimbawa sa system, please press, mga pakipress nun. Next. Malaman mo yung availability sa system, then sa mismo sa lateral, then yung information na ito through the gateway and through a server, pwedeng cloud server or pwedeng hard server, ay ipaparating yung mga water levels information sa farmer, irrigation manager like Nia, tsaka maging sa mga policy makers. Ang kailangan lang naman ma-determine dito is when the farmers need yung water, how much ang dapat i-deliver doon, and kung saan. So kung ito mabigay yung mga information na ito, magkakaroon tayo ng mas maayos na system for delivery, mas efficient. Next, please. Kaya na-conceptualize namin din yung Automon. Ang tawag dito ay, it's short for automated monitoring. Yung Automon PH, of course, PH is Philippines. Dahil dito ito na conceive. It's an iOS thing, yung Internet of Things solution na tumutulong sa farmer, sa irrigation manager para malaman yung condition ng water level, kung may patubig ba sa area, tapos kung wala, or kung kailangan ng patubigan. So, hindi na kailangang i-measure sa observation well. Actually, nagkaroon kami mga experiments, yung measuring manually tsaka using Automon, yung sensor, ay may maganda namang yung prediction ba, yung halos 90 yung kanyang very accurate yung 90 plus. So ito po yung Automon. Hindi ko mai-detalye kasi nasa process pa po ng IP application. But yung next, paano ba ito nag-work? Please. Ito po, yung mga data na nakuha ng sensor ay ipipid sa gateway, then gateway pupunta siya sa server, ipaprocess doon, may program. Then from the data, process data, may information, pupunta na siya sa farmer. Yung information na ito na parang ma-receive ng farmer through SMS or text message na halimbawa yung taga-Bantog dito, si Mang Faustino, kailangan mo nang magpatubig. Ang nagiging problema lang, yung isang kwa namin si Mang Romy, kailangan mo na magpatubig. Nung pinuntahan ko, sir, matagal na nga, 2 days na nga nakuha yung data na yan, pero tingnan nyo naman yung kanal. Wala namang tubig. Paano ako magpatubig? Mag-pump ka na lang. Ano muna, sir, medyo mahal ang diesel. Titingala na lang ako para na mananalangin si Mang Roby para umulan. Ay mahirap kung katulad ngayon, tag-ulan nga, pero kung may El Nino naman, hindi ulan. Pero malakas siyang manalangin. Kaya karon siya ng
nagkaroon siya ng nagkaroon ng ulan nung kinagabihan at kinabukasan meron na ring tubig na dumaloy sa at least na-save yung kanyang crop. Next, please. So, tinest po namin itong Automon Irrigation Advisory Service dito sa Bantog, Bacal. Dito lang sa, actually, Bantog din itong si LSU, di ba? Bantog, Muñoz. Involving 7 turnouts, irrigation turnouts, 100 hectares, 15 farmers. Tsaka naglagay ko po kami ng 32 na landscape level na Automon sensors. Tsaka 3 gateways para sa testing for 1 season, yung especially sa dry season. So ito po yung mga results ng aming experiment or field trial. Next po. Next, please. So, dun sa framework, nabanggit ko na actually nung dineploy namin, tapos may advisory kung kailan i-open yung gates sa technician. Yung technician dito, yung technician ng NIA, yung Water Resources Facility Technician. Tapos may advisory din sa farmer kung magpapa-irrigate na siya. Tapos kung wala pa ay i-advise din siya ng NIA or ng technician na kung kailan darating yung tubig. Next po. Next please. So, sa back-end po, yung kanina hardware, sa back-end, syempre yung software, meron na rin na-develop. So, merong para ma-monitor mo yung mga in-install na sensors, yung mga water level na makukuha mo yung data niya through the dashboard ng WaterRise. Gumagana po ito hanggang ngayon. Kahit tapos na po yung project. Next. Tapos yung mga installations kung saan na monitor pa rin. And then next please, yung mga members ng cooperative or ng association. Next please. Yan, yung mga cooperators ng project. So ito po yung mga naisagawa ng project. Then of course, paano pa ito ipagpapatuloy? So, next please, slide. First, ang aming mga recommendations, we recommend to integrate Automon Irrigation Advisory Service sa other platforms like narinig nyo siguro yung PRISM or the Philippine Rice Information System. Or even kahit yung RCM Advisory Service. And before we proposed, may nag-propose kami ng project dati na scaling out nitong na sa DA BART din. Unfortunately, hindi nabigyan ng priority. Yung patubig proposal para may scale out yung Automon Irrigation Advisory Service. And it can also be included as a leveraging technology sa Bayanihan Agri-Cluster. In preparation for this, sa project na ito, nag-survey po kami ng isang potential area for Bayanihan Agri-Cluster. Yung 3 barangays dito sa Muñoz, adjacent to 2 barangays sa Gimba. Isang area na kung saan receptive sila na willing sila mag-adapt ng technology kung ipapasok, even giving some portion
of their area para ma-improve yung mga irrigation canal or drainage canal doon. Next please. Pagdating naman sa hardware, may dinevelop ang IRI kung paano yung may third party manufacture magpapabricate or mag-manufacture nung hardware dito locally. Tapos sa PhilRise on our side naman yung maintenance ng system. Nabanggit ko kanina yung IP, nasa process of application na i-file na by this time for a utility model para doon sa Automon irrigation advisory system for rice. So to summarize po yung aking presentation, let me show a video doon sa tungkol dito. May kasama na rin konting testimonya. Actually, parang TikTok video na pwedeng i-con sa TikTok. Less than 3 minutes mga to. Paki-play na lang po. Tipid na 30% hanggang 50% sa pagpapatubig. Ayaw mo ba? Pangkaraniwan sa ating mga magsasaka ay kadalasang kumokonsumo ng 2,500 hanggang 5,000 litro ng tubig para i-produce ang 1 kilo ng palay. Pero ang katotohanan, 800 hanggang 1,600 litro lang ang kailangan para rito. Hindi lamang gastos ang nasasayang, kumokonti ang suwi, lumiliit ang dahon, at nangingitim ang ugat ng palay kapag sobra ang patubig. Huwag aksyon-aksaya sa pagpapatubig. Sa Alternate Wetting and Drying Technology o AWD at sa ating inaaral na Automon o Automated Monitoring sa pagpapalayan, tipid na sa pagpapatubig, wala pang bawas sa ani. Gamit ang observation well ng AWD, hindi palagi ang lubog ang palayan sa tubig. Magpapatubig lang ng panaka-naka sa palayan upang tuyo ang lupa sa tamang yugto ng palay bago patubigan muli. Napatunayan na ang bisa nito ng ilan sa ating kapalay. Ang Automon ay isang electronic device na ginagamit sa pag-monitor ng sukat ng tubig sa palayan sa tulong ng sensor. Sa Automon, nakatatanggap ng text ang mga magsasaka kung kailan dapat magpatubig. Subok na ito ni Kapalay Faustino. Ang palay at tubig ay buhay. Kaya naman sa pag-alaga ng palay, iwasang mag-aksaya sa pagpapatubig. Tipid na, di pa nakakababa ng ani. Maraming salamat po sa inyong attention. Thank you very much po, Dr. Regalado, for your presentation. At this time po, we would like to acknowledge the presence of the Director of the Bureau of Agricultural Research, Dr. Junel B. Soriano. Sir, good morning po. And thank you for being here with us po sa ating seminar series. It's time for the Q&A portion. Any questions po mula po sa ating audience dito sa Teachers Hall at sa ating online participants po sa Facebook. Meron po tayo sa online po. Ayan. So, question po from Sir Maruel Anthony Canay Castillo. Paano po malaman kung okay yung tubig na paglagyan? Ano ba dapat yung mix, yung tubig alat at tabang? Ilang percent? Parang, I think sa question yata yan sa oyster. Related yata sa question. Sa naunang.
topic kanina. Pero Oh. sa palay think- po, hindi pwedeng may alat kasi Opo. Sir, baka ano, unless ang itatanim po ay yung, meron din naman kaming na-develop na varieties na tinatawag na saline or saline tolerant na pwedeng itanim doon sa medyo may konting salinity po na napapasok ng tubig alat yung tubig tabang. opo. Baka ano pa po, hindi pa po naka-move on si Sir sa. Ngayon lang talaga niya na ano yan. Okay, baka po nga. Ito po yung question na talaga. Yeah, pagka ganyan po ang parang pero ang sagot po talaga kailangan ng palay ay yung fresh water, walang halong alat. Kasi naapektuhan yung pag-intake ng mga nutrients sa lupa po. So kung sakali mang may alat, may mga areas kasi na katulad sa Bulacan Apo. na hindi ko sure kung taga saan si Sir. Sa Bulacan, yung area ng auntie ko ay hindi sila gaanong nagtatanim sa Tag-Araw kasi yung pinapump nila, wala man silang irrigation, Apo. ay medyo maalat na. Kaya sa tag-ulan lang sila Apo. nagtatanim para may fresh kuan. So, mas maganda talaga, hindi po talaga siya mix. Ano po? Fresh water. Kung may ganong sitwasyon, sumangguni na lang sa tech center namin, 0917-1111-11-31, tapos 7423, para sa yung varieties na pwedeng itanim sa mga ganyang condition, saline field condition. Okay po. Sir, I think we have another question from another online participant, si Sir Rabroy E. Ilang centimeters po sa observation well na dapat magpatubig kung mano-mano pong titignan po ang observation well? Yung ating piniprescribe po ay 15 centimeters po. Kalahating ruler, so ibig sabihin mga 6 inches po yun. Okay po. May mga questions po tayo dito sa ating kasamahan sa Teacher's Hall. Mga students po, any questions? Wala po. Baka nahihiya lang. Ipasabi sa katabi. Ipatanong sa katabi. Wala po. So meron po isa pang question. Huwag nyo lang tatanungin doon sa mahal na sinayang. Sinayang na mahal. Meron pa po yata tayong isang question po sa ating Facebook page. Sa flash po natin ulit. Ayan, si Sir Leo Picard. Gaano kaluwang yung area in relation to irrigation water level na kayang i-monitor using Automon? O baka nakadepende po ito sa topography ng rice field? Yung kanina, yung 100 hectares po, gumamit kami ng nasa mga 32 na landscape level na sensors. So nasa mga more or less 3 hanggang 4 hectares kaya nung isang Automon sensor. Okay po. Ay, Sir Junel, yes po. Question po. Hi sir. Good morning po. Bayaw Junel. Thank you po sa presentation nyo. Kanina inaabangan ko yung results kasi nag-test kayo sa field. Ngayon, walang unless yung kanina, yung testimony ng farmers. No, meron silang in-highlight na results. Pero doon sa project, hindi na i-present dito kung anong overall results. So, I hope mabigyan kami ng copy doon. Yeah, we will submit the sustainability report. plan, sir. Opo. Plano nyo integrate yung Automon doon sa ibang mga apps, no? Apps or system. Again, wala bang plano o meron ba kayo sa PhilRice po na ina-apply ito sa field nyo, sa maybe
sa central or sa ibang station na meron kayong maybe 1 hectare doon na ginagamit to. I think magandang i-set up po ng PhilRice yung ganong model farm, Yes. precision rice farming with Automon and other application para pag may mga visitors tayo, mga farmers or mga institutions, makita nila kung ano yung impact nito. Pagdating sa farmers field, I'm sure aware po kayo doon sa ating Masagana Rice program. No? Yes. Part doon sa digitalization. Ito yung mga gusto natin. Ano ang plano nyo tungkol dito po? Are you planning to integrate or package this system, hindi lang Automon, and identifying one cluster or maybe several clusters para i-apply ito sa farmers field? Yeah, yung tungkol sa demonstrate nitong Automon sa mga stations, inuuna muna namin dito sa Central kasi may model farming engineering division. So isasama po namin itong Automon para sa automated system actually ginagawa na po. Ang plano pa nga ay pati yung automation ng pag-open ng irrigation gates ay magawa. So bukod sa pag sinabing nang kailangan na magpatubig, either bukas na doon sa gate para yung irrigation water ay or kung walang tubig sa irrigation canal ay ma-automate din yung pag-operate ng water pump para mag-deliver ng water. Yes sir, yung patungkol sa integration nito yun nga pinopropose namin sana na ma-integrate ito sa either sa PRISM or sa yung RCM advisory service para kasama ko sa recommendation nito. Then before na mag-end yung project, propose din kami na parang may different levels ng limited scaling out in collaboration sana with BSWM sa Suiza. Then kung may solar powered irrigation system ay isama yung Automon. Then yung sa NIA naman yung mga say division level nag-propose din ng IRI that time. Tapos sa yung nakalimutan ko sir yung huli. Sa Masagana Rice Program, before mag-end yung project, yung related sa clusters, yung bayanihan, actually survey po kami ng parang i-consider na agri-cluster. 3 barangay dito sa Muñoz saka 2 barangay sa Gimba para sana i-set up as an bayanihan agri-cluster na may showcase itong Automon at iba pang mga technologies. Para at least dito sa Nueva Ecija meron kaming, or close to PhilRice, ay meron kaming maipapakita na showcase ng mga technologies na ini-employ na mga or ina-apply na ginagamit ng group of yung cluster, bayanihan agri-clusters. Okay po. Another question pa po.
Ay, from our participant dito po sa Teachers Hall. Sir, kindly state your name na lang po and affiliation po. Mapagpalang umaga po. Gilbert Buenavista dito sa CLSU. Hindi ko nasimulan, sir, yung presentation, pero ang initial question ko po ay kailan po nag-start yung project ng Automon? 2017 po. So medyo matagal na pala. Hanggang kailan po? Nag-end po siya last year. Bali 5 years po. So 5 years project. So in relation dun sa unang comment kanina, yung data po sana, yung resulta ng project ang importante po nating malaman. So pero so far, base po dun sa initial testimony ng mga nagsalita kanina, maganda naman ang resulta po. Kaya lang yung actual data pa ang wala. Tama po ba? Opo. Okay, so maraming po salamat. Yes. Thank you very much, sir, for your question po. And I think kung meron pa po tayong mga additional details that we would like to know about Automon, we can reach out to Dr. Regalado and Phil Rice po. Ay, sir, yes po. Very, very interesting ang rice ngayon no? Lalo na dun sa pronouncement ni BBM, ng ating Pangulo, na 20 pesos, di ba? Per kilo. Ngayon, pero hindi ako yun, ha? Sir, tingin mo ba yung other system, including the Automon, may contribute ba ito doon sa pagbaba ng presyo ng bigas? That's one. This time, we are discussing with CLSU to put up a precision rice farm model. Precision rice farm model. Ito, mga estudyante, sinasamantala ko nandito yung mga estudyante. Ang idea, wala kang taong makikita sa field. Siguro meron man konti, isa, dalawa. Hindi yung napakaraming nagtatanim, nagbubunot ng palay. So lahat ng digital platform for rice, mga technologies including this. Pwede ba nating integrate lahat ito? At let's come up with a project. We'll decide kung saan natin i-establish yan. Maski 1 hectare lang. From land preparation hanggang sa ma-harvest. Kahit estudyante, gamit lang ng cellphone, mangyayari yung activity sa field. I think magandang vision to Siguro vision pa lang. Mahirap isagawa so far. Baka kulang pa tayo. Ngayon, kung ano yung meron tayo ngayon, like Automon, gawin natin yon unti-unti. And then kung ano pa yung kulang, kung may mga nagtitisis dito, mga bata, at gusto rin yung tumulong mag-discover ng technologies, like robotics. Robotics po kasi sa ibang bansa, walang driver na tao o operator yung tractor Yung tractor, naglaland prep, siya lang mag-isa. Yung farmer nandun sa room. So, if we can establish this, maybe next year, whatever available, platforms, system, yun muna. Kung anong kulang, let's do R&D, mag-develop pa tayo. Pag nagawa natin to in the next 5 years, I think ito yung mga technologies available na kailangang pag-aralan din ninyo. Kasi kayo yung mga future farmers At I think napaka-interesting ito sa mga kabataan natin. Sir, any response from... interested po ba ang Phil Rice to join with CLSU Group para pag-usapan po itong concept na to? Yeah, para sa akin, pwede kong sabihin sa aming management na i-consider yung ganito, collaboration. Especially kung interested din ng DA-BAR. So, matutulungan kami ng Bureau of Agricultural Research, ang PhilRice at CLSU para sa, especially sa funding. So, yes sir, paparating po natin. Tungkol naman doon sa halimbawa yung Automon or other technologies, paano ito makakatulong sa actually makakatulong siya sa pagpapababa ng production cost per kilo ng palay. So,
Kasi pag in-employ yung mga ganitong technologies, taas yung yield, mababawasan yung mga losses na due to pest or yung water stress. So mamimit yung say kahit hindi yung potential, yung actual yield dapat matamo nung crop natin basta maayos yung optimal yung mga inputs ay ma-ensure yung yields. Then pag mataas ang yield actually at na-decrease din yung inputs, yung input cost. So, bababa yung production cost. So, pag bumaba yung production cost, halimbawa, mapababa natin ng, kasi sa ngayon, nasa 12 or 15 pesos na per kilogram. So, paano natin, hindi naman, sabi nga nila, ang rule of thumb, kung 15 pesos ang production cost tapos ibenta ng 20, ang palay pa lang yun. Ang magiging milled rice cost sa retail ay naabot ng 40. So, kung sana mapababa natin hanggang 10 pesos yung production cost, which is a tall order, big challenge. Pero kaya naman siguro basta ipasok natin yung technology kasi ang kailangan dito. At saka konting tulong sa government para sa source ng mga ibang inputs like fertilizer. Tsaka yung irrigation water. Okay po. So with that, we would like to thank Dr. Regalado. Palakpakan po natin si Sir Manny. And we would like to give you the Certificate of Appreciation. Allow me to read the citation po. Bureau of Agricultural Research awards the Certificate of Appreciation to Dr. Manuel Jose C. Regalado for sharing his invaluable knowledge and skills in his topic titled Water Rising Act. Given the 17th day of August 2023 during the National Agriculture and Fisheries Technology Exhibition with the theme Shaping Agri-Fisheries Technologies for a Better Future, held at Teachers Hall, CLSU, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, signed by our director, Dr. Junel B. Soriano. To be awarded by the head of the Program Monitoring, Evaluation, and Leakaging Division, Dr. Anthony B. Obligado. Palakpakan po muli natin, Dr. Regalado. Sir, picture lang po. Tingin po sa ating camera. Ay, usog daw po tayo sa bandang gitna.